Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay De Guzman JP. Shoutout kay The Gamer Pajardo. Shoutout kay Danilo Wamar. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At nang marinig ito ni Dax, siya ay nagsalita. Oo, tama ka Brother Benj. Talagang napakalaking tulong nito kung isa sa ating ang makakakuha ng spiritual ball. Tuldok, makakatulong ito upang mas makaya natin ang lahi ng mga demonyo. Sabi ni Dax. Nang marinig ito ni Pinunong Benj, ito ay nagsalita. Tama ka nga Brother Dax, ngunit ang spiritual ball ay sobrang hirap mahanap. Bakit mo pala iyon naisip Brother Dax? Sabi ni Pinunong Benj. Ngumiti si Dax nang marinig ang mga sinabi ni Pinunong Benj. Brother Benj, tuldok, noong kami ay nakatakas sa kamay ng lahing mga demonyo. Napansin namin sa isang ilog sa hindi kalayuan sa kanilang nasasakupan. Para may napansin kami isang bagay na bilog sa ilalim ng malalim na ilog at iniisip ko na spiritual ball ang aming nakita. Sabi ni Dax, at nang marinig ito ni Pinunong Benj, siya ay labis ang pagkagulat. Ano? Ang spiritual ball ay inyong nakita sa nasasakupan ng mga lahing demonyo. Kung spiritual ball nga ang inyo nakita roon, sana ito ay napansin na ng mga lahing demonyo. At ito ay kanilang nang kinuha. Sabi ni Pinunong Benj sa seryosong tono. At si Chester ay nagsalita din. Tama nga si Brother Benj Dax. Nagdadalawang isip din ako kung spiritual ball nga ang ating nakita sa ilalim ng ilog na iyon. Tulad din ng sinabi ko. Kung totoo nga spiritual ball iyon, ang makikinabang agad sa bagay na iyon ay ang lahi ng mga demonyo. Dahil napakamapanganib pasukin ang nasasakupan ng mga lahing demonyo. Ang kanilang pagbabante ay masyadong mahigpit. At kung titiyakin natin na spiritual ball nga iyon, may chance na tayo ay mahuli ng mga lahing demonyo. At sa tingin ko nasa ibang lugar makikita ang spiritual ball na iyon. Sabi ni Chester kay Dax sa seryosong tono. Nang marinig ito ni Dax, siya ay napakamot ng ulo. May point nga kayong dalawa mga kapatid. Masyado lang ako naghaanggad na matalo natin ang lahi ng mga demonyo. Upang makabawi tayo sa lahat ng ginawa nila sa atin. At si kapatid Debra ay ating mabawi sa kanilang lugar. Sabi ni Dax sa pag-aalala na tono. Samantala sa kabilang panig, sa lugar ng mga mangkukulam na elf, sila Master Ken at Matandang Loss ay masyadong din nag-aalala sa mga oras na ito. Dahil sa kanilang naramdaman na masama spiritual na napakalakas na kanilang naramdaman kanina. Si Master Ken ay lubos na nag-aalala sa mga oras na ito, at maya-maya ito ay nagsalita. Makakaya ba natin talunin ang lahi ng mga demonyo? Alam ko naman na napaka-imposible matalo ng lahi natin ang makapangyarihang lahi sa mundong ating ginagalawan, ang lahi ng mga demonyo. Ngunit kailangan natin lumaban ng buong tapang, para maprotektahan ang ating mga kalahi at ating nasasakupan. Ito na ba ang katapusan ng ating lahing elf? Sabi ni Master Ken kay Matandang Loss. Sa nag-aalalang tono, nang marinig ni Matandang Loss ang sinabi ni Master Ken, ito ay medyo nag-alala din. At ito ay nagsalita. Ken, tama ka nga ng sinabi. Kung ating iisipin na kahit na may malalakas tayong mga kasundaluhan, hindi pa rin ito sapat upang matalo natin ang lahi ng mga demonyo. Lalo na ang anak ni Gun na namumuno ngayon sa lahi ng mga demonyo ay masyadong malakas. Sa dami-daming nilalang sa ating mundong ginagalawan, bakit ang lahi pa natin ang kanilang nais na gawan ng masama? Kung may isang nilalang lang na makakatulong sa ating upang labanan ang puwersa ng lahing demonyo, maaari tayong manalo sa panganib na dala ng haring demonyo at ng kanyang kasundaluhan. Sabi ni Matandang Loss.
Kung nasa panig lang natin ang Elysium Gate Sect at ang kanilang Sect Master na si Sect Master Daryl ay malaki ang chance natin manalo. Dahil sa mga nagdaan na taon, si Sect Master Daryl lang ang nakapigil sa kasamaang ni Gun. Tuldok, ngunit napaka-imposible naman na tayo ay tulungan ng Elysium Gate Sect. Kailangan talaga natin gawin ang lahat upang maprotektahan ang ating mga kalahi. Sabi ni matandang Los, at maya-maya nagsalita ulit si Master Ken. Los, nakilala mo na ba si Vin? Ang taong tinanggap ko sa ating lahing elf at naging apprentice ko. Sabi ni Master Ken kay matandang Los. Sumagot si matandang Los sa sinabi ni Master Ken. Oo, Ken, noong nagsugawa tayo ng pagdiriwang sa palasyo. Nakita ko ang lalaki na iyon. Ngunit ako ay masyadong lasing sa mga oras na iyon. Kaya hindi ko siya masyado matandaan ang muka. Bakit mo natanong? Sabi ni matandang Los kay Master Ken. Nagsalita si Master Ken at sinabi, naalala mo ba nung si Lin at Sophie ay naglaban sa loob ng palasyo? Nang mga oras na iyon nalagay sa panganib si Sophie sa kamay ni Lin. At biglang sumulpot ang malakas na apoy na tumalon sa heavenly bow ni Lin. Ang apoy na iyon ay ang Red Lotus. At si Sect Master Daryl lang ang nagmamay-ari ng ganon kalakas na apoy at kapangyarihan. Tuldok, sabi ni Master Ken. At si matandang Los ay masyadong curious sa mga sinasabi ni Master Ken sa kanya. At siya ay nagsalita. Tama ka nga, Ken. Ngunit baka sa oras na iyon ay hindi sadyang napadpad lang sa ating lugar si Sect Master Daryl. At nung naligtas niya na ang aking apo ito ay umalis na sa ating lugar. Kilala naman natin si Sect Master Daryl. Ang tao na iyon ay may pag-uugali maglakbay at magpunta sa iba't ibang lugar ng mga nilalang sa ating daigdig. At ano naman ang koneksyon ni Vin at Sect Master Daryl sa mga sinabi at iniisip mo, Ken? Sabi ni matandang Los. Nang marinig ni Master Ken ang mga sinabi ni matandang Los, ito ay seryosong nagsalita. Tingin ko, nagkakamali ka. Si Sect Master Daryl ay nasa lugar peren natin hanggang ngayon. At nakakatiyak ako si Vin at si Sect Master Daryl ay iisa lang. Sabi ni Master Ken sa seryosong tono kay matandang Los. Laking gulat ni matandang Los nang marinig niya ang sinabi ni Master Ken na si Vin na kanilang kilala at si Sect Master Daryl ay iisa lang. Tuldok, agad-agad nagsalita si matandang Los at sinabi. Ano, ang Vin na iyon ay si Sect Master Daryl. Ken, masyado atang nadadala ng pag-alala mo sa ating mga kalahi ang iyong pag-iisip. Oo, isang tao nga si Vin tulad ni Master Daryl. Ngunit napaka-imposible naman na maging si Vin si Master Daryl. Kahit ako ay lasing ng gabing iyon. Hindi ko naramdaman ang lakas ng spiritual na tinataglay ni Vin. Kaya Ken, baka nagkakamali ka ng iniisip. Sabi ni matandang Los. Si Master Ken ay sumagot. Los, hindi ako pwede magkamali. Kilala si Sect Master Daryl sa kanyang pag-uugali na ito ay nagpapanggap na isang normal na tao lamang at ang kanyang spiritual na lakas ay kanyang tinatago. At mas lalo ko napagtanto na siya si Sect Master Daryl. Dahil nung ibinigay ko sa kanya ang sagradong halaman na Mighty Dawn na halos wala nang pag-asa na bumalik sa dati nitong anyo. Ngunit nang si Vin na ang nag-alaga dito. Ilang araw lang lumabas na ang tunay na tinataglay na ganda at hiwaga ng Mighty Dawn na iyon. At ito ay nagbunga ng elixir. Tuldok, sa mga nagdaan na taon. Walang sino mang nilalang ang nagtagumpay upang mailabas ang natatanging itsura ng Mighty Dawn. Kaya nakakatiyak talaga ako na si Vin at Sect Master Daryl ay iisa lang. Sabi ni Master Ken. Nang marinig ito ni matandang Los. Medyo nabigyan ito ng pag-asa sa kanyang muka na kaya nilang manalo laban sa lahing demonyo. At si matandang Los ay nagsalita. Ken, kung ganun nga, makakabuti na kausapin natin si Master Daryl. Upang tayo ay kanyang matulungan at ang kanyang sekta ay kanyang madala sa ating lugar. Tuldok. Oo nga pala, nasaan na pala siya sa mga oras na ito? Tanong ni matandang Los. At si Master Ken ay napakamot ng ulo. Yun nga ang inaalala ko. Kasama siya ni Lin na nagtungo sa sagradong harang upang ito ay kanilang tignan kung nasa mabuti pa itong kalagayan. Ngunit hanggang ngayon ay wala parent sila. Ano kayang nangyari sa dalawa na iyon? Sabi ni Master Ken kay matandang Los. At, si matandang Los ay nagtanong. Ilang araw na ba ang lumipas nang sila ay nagtungo roon? Tanong ni matandang Los. Ilang araw na din Los ang lumipas. Tuldok, si matandang Los ay sumagot ulit at sinabi. Kung ganon,
Malay mo ang dalawa na iyon na si Prinsesa Lin at si Sect Master Daryl ay pabalik na sa mga oras na ito. Sabi ni Matandang Loss at maya-maya. May naisip si Matandang Loss at sinabi. Makakasiguro talaga tayo na si Sect Master Daryl at si Vin ay iisa. Kung itatanong natin ito kay Yui. Pansin ko lang sa dalawa. Ang dalawa ay masyadong malapit sa isa't isa. Baka dahil dun, nagtapat na si Sect Master ng tunay niyang pagkakakilanlan kay Yui. Mukhang si Yui ang makakasagot sa ating kuryosidad sa totoong pagkatao ni Vin. Sabi ni Matandang Loss, at si Master Ken ay biglang ngumiti. Nang marinig niya ang sinabi ni Matandang Loss. Tama ka nga Loss, baka masagot ni Yui ang katotohanan tungkol kay Vin. Maya-maya, mabilis na nagpatawag si Master Ken ng isang sundalong elf upang utusan na sunduin si Yui at dalan sa lugar ng mga mangkukulam mula sa palasyo. Tuldok, maya-maya dumating ang sundalong elf sa harap ni Master Ken. Master Ken, pinapatawag niyo daw ako. Ano ang nais niyong gawin ko? Nang marinig ni Master Ken ang salita ng sundalong elf, ito ay mabilis na nagsabi. Bumalik ka sa palasyo, hanapin mo sa loob si Yui. At dalan mo siya sa akin. Kailangan namin makausap agad ito dahil may mahalaga kami itatanong sa kanya. Tuldok, kaya magmadali ka at tumungo ka na sa palasyo ngayon din. Sabi ni Master Ken. Ang sundalong elf ay mabilis na umalis sa harap nila Master Ken at Matandang Loss, at ito ay tumungo sa palasyo. Pagkalis ng sundalong elf, nagsalita si Master Ken. Kung si Vin at Master Daryl talaga ay iisa, makukumbansin natin ito upang tulungan tayo laban sa lahi ng mga demonyo. Dahil wala naman tayong pinakita masama sa kanya, tinanggap ko siya sa ating nasasakupan na para bang isang elf din. At si Vin ay napamahal na din sa ating lugar. Yun ang aking nararamdaman. Kaya hindi tayo mahihirapan na makumbinsi ito. Siya na lang ang pag-asa natin, at ang kanyang sekta upang manalo tayo sa lahi ng mga demonyo. Sabi ni Master Ken. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!